So, punta lang kayo sa Google, then i-search nyo lang yung background free download, guys. Kung maghahanap nga kayo ng background, piliin nyo lang lagi yung my free para hindi tayo ma-violate. So, i-type lang natin yung background free download. Then, eto yung mga lalabas, guys. Dito lang kayo pipili sa may mga free download ng background ng thumbnail nyo na pwede nyong magamit. So, marami kayong pagpipilian dyan, guys. Depende na lang sa inyo kung ano yung pipiliin nyo. So, i-click natin yung nasa unahan. Eto, guys. So, ayan yung mga sample na pwede nyong magamit na background. Kapag merong crown na ganyan, guys, huwag nyo na lang yung gamitin kasi ibig sabihin naka-pro yan. So, pag nakabili na kayo, i-download nyo lang siya, guys. Since ako, meron na akong na-download, punta na tayo sa CapCut. So, i-click lang natin yung CapCut. Then, ito yung lalabas. Click lang natin yung new project. At dito sa gallery, pipiliin ko lang yung background na napili ko, which is ito. So, i-add lang natin siya, guys, dito sa CapCut. Then, ayan na siya, guys. Next, maglalagay tayo ng picture. So, i-click lang natin yung add overlay. Then, pipili tayo dito, guys, ng picture na gusto nating ilagay sa ating thumbnail. So, eto na lang muna yung gagamitin kong picture. Para mawala naman yung background ng picture, hanapin lang natin yung remove BG. Click natin yung custom removal. Then, punta tayo dito sa auto remove. At i-click natin tong remove. Then, mag-automatic na nga yan, guys. So, ayan. Ganyan na yung itsura niya, guys. Then, punta tayo dito sa stroke. Dito, guys, ito yung mga nakikita nyong white sa gilid ng picture ng mga thumbnails ng iba. So, ayan. Ganyan siya, guys. So, meron ditong 4, guys, na pwede nyong pagpilian na hindi naka-pro. So, ayan. Piliin nyo lang kung ano. Kung straight, solid. Depende sa inyo, guys. So, ako, ang pipiliin ko dito yung solid na lang. Then, i-adjust ko lang yung size niya sa 50. So, ayan yung size niya, guys. Yan, pwede nyong i-adjust kung gaano kalaki yung white na nakikita nyo sa gilid. So, ayan. Ipi-50 ko lang siya, guys, para saktong-sakto lang. Then, pag ayos na siya, guys, i-okay lang natin para ma-adjust naman natin yung picture. So, ayan, guys. Depende sa inyo kung saan nyo siya ilalagay. Pero usually, pag mga thumbnails na nakikita ko, nasa gilid lang talaga yung mga picture niya. So, ayan, guys. Dito ko na lang siya ilalagay. So, yung size ng picture, guys, pwede nyo rin siyang paliitin or palakihin. Depende yon sa inyo. So, dito, guys, aayusin ko lang kung saan ko nga ilalagay itong picture ko. So, ayan. Iusog lang natin ng konti. Medyo gilid na. So, ayan, guys. So, pag okay na, i-click lang ulit natin. Okay. Next, maglagay na nga tayo ng text message. So, yung text message, guys, depende sa inyo. Pero, dapat related siya sa video na lalagyan nyo ng thumbnail. So, for example, kung ang video na paglalagyan ko nito ay kung paano gumawa ng thumbnail. So, ang ilalagay ko dito, guys, ay paano gumawa ng thumbnails. So, ayan, i-type lang natin paano gumawa ng thumbnail sa CapCut. So, ayan. So, ganun lang siya, guys. Then, dapat yung thumbnail na gagamitin natin or gagawin natin ay attractive sa ating mga viewers. So, kapag na-type mo na yung tamang title ng iyong thumbnail, dito naman sa baba, guys, pipiliin natin kung ano yung magandang font. So, dyan sa baba, guys, makikita nyo yung templates, font, styles, effect, animation, bubble. So, yan, guys, ang mga pwede nyong pagpilian. Kung ano sa tingin nyo ang maganda at nakaka-attract sa mga viewers. Ayan. Dito tayo sa font, guys. So, ayan. Marami kayong option dito, guys. So, ako yung gusto ko yung bangers na lang muna yung gagamitin ko. So, ganyan ang itsura ng bangers at bounce. So, balik tayo dito sa bangers. Bangers. So, ayan, guys. So, ito naman, guys, pag sa style, ito naman yung lalabas. So, pipiliin nyo lang kung anong style, kulay ang gusto nyo. So, ayan. Marami kayong pwedeng pagpilian dyan, guys. Kayo na lang ang bahala kung ano yung gusto nyo. Ayan. So, ganyan lang siya, guys. So, ito na lang yung gagamitin kong dilaw. Then, i-a-adjust ko lang ulit yung area niya. Kung saan ko siya dapat ilagay.
So, ayan, adjust mo lang siya, guys. Kung paano nyo naman mauusog yan, guys, ilo-long press nyo lang itong nasa loob ng rectangle, then i-move nyo lang yung finger nyo para nauusog siya. Then, pag nahanap nyo na yung final location niya kung saan nyo siya dapat ilagay or kung saan nyo siya gustong ilagay, then stop nyo na. So, ayan, yung akin ay okay na to. Then, ang next natin na gagawin ay maglalagay ako ng logo ng CapCut para mas alam ng viewers na sa CapCut ako nag-e-edit ng mga videos. So, kanina guys, meron akong in-screenshot na logo ng CapCut at yon hahanapin natin yon. So, pupunta ulit tayo guys sa add overlay, then click natin yung add overlay, then hanapin natin yung picture ng CapCut na in-screenshot ko kanina. So ayun, i-click natin yung picture ng CapCut, then i-add natin at ayan yung lalabas guys. So dito i-adjust ko lang yung size niya guys at ilalagay ko na lang dito sa pinakababa. So ayan, kung gusto nyong tanggalin yung background nitong CapCut ay pwede naman. Hanapin lang natin ulit yung remove BG. Then, click natin yung costume removal. Then, click natin yung auto remove. Then, mag-automatic remove na yan ulit guys. So, ganito yung magiging itsura niya guys kapag walang background. I-adjust nyo na lang guys kung anong size yung gusto nyo. Then, after nyan guys, so, okay na to sa akin. So, ang next kong gagawin guys ay i-screenshot ko na lang to. Then, ika-crop ko na dito para pag na-save siya sa gallery ay okay na. Wala na akong gagawin. So, ayun lang guys. Sana meron kayong natutunan dito at nasundan nyo yung mga step by step. So, by the way guys, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa akin, mag-subscribe na kayo. Para sa mga next video ko ay updated kayo. So, ayun lang guys. Also, please like and share kung nagustuhan nyo tong video na to. Salamat and God bless.